Magandang hapon, SKS. Nawa ay nasa mabuti kayong kalagayan. Nawa ay masaya kayo dahil muli tayo ay sama-samang mananambahan sa Panginoon. Sama-sama tayo sa isang layunin na ang Diyos ay mabigyan ng kaluguran. Sa panahong ganito na limitado ang ating galaw, malaking pagpapala na ang pagsamba ay malaya pa rin nating nagagawa kahit online. Alam ba ninyo na ang pinakapangunahing ministry na ating magagawa na gustong-gusto at hinihintay ng Panginoon ay ang pagsamba? Ito ang pinakamahalagang katungkulan o pribilehyo na maaaring tanggapin ng isang tinubos ni Jesus. Ang pumasok sa presensya ng banal na Diyos, ang tumayo sa harap ng hari ng mga hari, umawit at magpuri sa Kanya. Sa ating pagsamba, maaari nating maranasan ang galak na dulot ng Kanyang pakikisama at pakikinig sa Kanyang pahayag. Mga tao na hindi karapat-dapat subalit Kanyang nilinis at tinubos upang pagpalain, hubugin, gamitin at gawing pagpapala sa iba. Ang sabi ng isang manunulat, "Happy are those who hear the joyful call to worship, for they will walk in the light of God's presence." Ngayong hapon, tayo pong lahat ay yumuko sa harap ng banal at kataas-taasang Diyos. Ating anyayahan ang banal na Espiritu na suriin ang ating mga puso at damdamin upang sa ating pagsamba, maabot natin ang ating layunin na bigyan siya ng kaluguran. Atin pundingin ang sinasabi sa Hebreo 13:15. Kaya't lagi tayong maghandog ng hain ng pagpupuring nagpapahayag ng ating pagkilala sa Kanyang pangalan. Samahan niyo po ako sa isang panalangin. Aming Ama, sa aming pagdulog sa harap mo, sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas, pinapahayag namin kayo ang Diyos na aming pinananabikang mamasdan. Hayaan po ninyong aming mamasdan ang inyong kapangyarihan at kaluwalhatian sa banal na mga sandaling ito. Ang iyong pag-ibig ay higit sa buhay at ang aming mga labi ay magpupuri sa iyo. Salamat po sa inyong pagsama sa amin at nawa maging mabangon samyo sa inyong harapan ang aming pagsamba. Amen. This is my prayer in the desert, when all that's within me feels dry. This is my prayer in my hunger and need. My God is the God who provides. This is my prayer in the fire, in weakness or trial or pain. There is a faith proved of more worth than gold, so refine me, Lord, through the flame. I will bring praise, I will bring praise. No weapon formed against me shall remain. I will rejoice, I will declare, God is my victory and He is here. This is my prayer in the battle, when triumph is still on its way. I am a conqueror and co-heir with Christ, so firm on His promise I'll stand. I will bring praise, I will bring praise. No weapon formed against me shall remain. I will rejoice, I will declare,
God is my victory and He is here. All of my life, in every season, You are still God. I have a reason to sing. I have a reason to worship. All of my life, in every season, You are still God. I have a reason to sing. I have a reason to worship. All of my life, in every season, You are still God. I have a reason to sing. I have a reason to worship. All of my life, in every season, You are still God. I have a reason to sing. I have a reason to worship. I will bring praise, I will bring praise. No weapon formed against me shall remain. I will rejoice, I will declare, God is my victory and He is here. This is my prayer in the harvest, when favor and providence flow. I know I'm filled to be emptied again. The seed I've received, I will sow. Mga kapatid, magandang araw sa inyong lahat. At sa kabila na hindi tayo nakikita-kita dahil sa pansamantalang kinakailangang i-observe sa ating community quarantine, tayo nagpapasalamat pa rin sa Panginoong Diyos na ang ating mga buhay ay patuloy na nakakaranas ng kanyang pagpapala at patuloy na ang Panginoon ay nagpapatibay at patuloy na gumagabay sa ating mga buhay sa kabila ng lahat ng hamon na dumadating. Alam niyo ang totoo niyan, ang mga tao ay nagnanais na magkaroon ng control ang kanilang mga buhay sa kanilang mga sitwasyon. Totoo naman, no? May mga bagay na pinapahintulot ng Diyos na kaya nating saklawan. Pero tatandaan din natin, may mga sirkumstansya rin na dadating na hindi natin kayang saklawan. Wala tayong kapangyarihan, ni kakayahan man o kaunawaan kung paano agad-agaran na ito ay haharapin. At marahil itinakda na rin ng Diyos yan para matuto tayong patuloy na umasa sa Kanya. At ang ating mga buhay ay hindi maging independent o magsasarili at hihiwalay sa Diyos. At hindi rin tayo magmamalaki sa Panginoong Diyos. Matututo tayo ng patuloy na dependence o pananangan sa Panginoon at matututo tayo ng humility at kapakumbabaan sa kanyang harapan dahil ang ating mga buhay ay talagang makalalampas lang sa mga pagsubok pag tayo ay patuloy na nanghahawakan sa Panginoon. Minsan ang ating tanong, bakit pa ba ako dumadaan sa pagsubok? Well, kung tutuusin, wala naman talagang sinabi sa banal na kasulatan na hindi tayo masusubok.
Ang totoo niyan, ang pagsubok ay masusumpungan natin sa mga lalaki at babae na hinipo ng Diyos ang buhay, pinagtibay ang pananampalataya at karakter. Dahil kung tutuusin, ang ating mga buhay ay kinakailangan ng tatlong, kung tawagin natin ay bahagdan para tayo ay makarating doon sa paglago. Yung una, yung tinatawag nating step number 1. Ito yung ating kasalukuyang katayuan. Marahil may kakulangan pa sa ating unawa, sa ating buhay. Yung ating karakter, kailangan pang ayusin ng Panginoon, at yung ating pananampalataya ay mahina pa. So ito yung ating step number 1. Ang step number 3, yung gusto nating maabot, no? Ang tawag natin dyan ay spiritual na paglago, pagkakaroon ng buhay na nakakasunod sa kalooban ng Diyos. Pero para marating natin yon, at yung pagiging matibay natin sa lahat ng aspeto ng ating buhay, na pag-uugali man yan, pakikitungo sa tao, ang kinakailangan dumaan tayo sa step number 2, at yun ang mahalaga. Ang step number 2, kailangan para makarating sa step number 3, pero kadalasan gusto ng taong maiwasan. Ang tawag doon ay proseso. Ang proseso, kaya ayaw natin kasi minsan mahirap, maraming pagkakataon masakit, at ang panahon hindi natin tansyado, no? Baka ang pamamaraan ng Panginoon ay matagalan. Pero lagi tayong huwag magkakaroon ng pagdududa sa Kanya. Kinakailangan patuloy ang ating pagiging matibay sa pananampalataya sa Diyos. Dahil kung lalayo ka sa Panginoon, walang tulong na makukuha doon. Pero pag lumapit ka sa Panginoon, ang kanyang patnubay at yakap ay mararanasan natin. Ating pinagpapasalamat ang nagawa na ng Diyos sa ating mga buhay. Pinagpapasalamat natin ang ginagawa ng Diyos na pangkasalukuyan sa ating buhay. At ipagpapasalamat pa rin natin ang mga nakalaan sa hinaharap na itatakda ng Diyos para sa atin. Pero ito ang gusto nating sagutin. Paano ko haharapin ang mga hamon ng buhay? No? Yun ay isang tanong na ating hinaharap ngayon. Paano nga ba ito? No? Ang aking kalagayan ay limitado. Ang aking sitwasyon ay nahihirapan. Paano? No? Ang magandang sinasabi dito ng isang manunulat. Ang sabi niya, bigyan po ninyo ako ng lakas na maging matatag sa mga kaganapan na kahit mahirap ngayon, pero sa huli ay magdudulot ng paglago ng pagkatao ko at pananampalataya. So yun pala ay napaka-importante na ang tao ay merong resolve, o yung sinasabi nga sa loobin, na mananatili siya sa piling ng Panginoon kahit na nagbabago ang circumstansya. Ang tawag doon ay consistency. Kasi totoo naman, ang tao pag nakaranas ng material na pagpapala o biyaya, ay nagpapasalamat sa Diyos at patuloy na nagtitiwala sa Kanya. Pero paano pag dumating na yung pagsubok? Paano pag dumating na yung panahon ng paghihirap? May mga pagkakataon doon tayo na testing, no? Doon tumatalikod o doon ang lalamig. Pero dito nga ang paalala sa atin, huwag, no? Sapagkat ito ay pwedeng pagkakataon para hubugin ka ng Diyos at lalong maging mataas ang antas ng pagkakilala mo sa Kanya. Tingnan natin ang 5 prinsipyo na makakatulong sa ating mga buhay para sa ating pagharap sa krisis. At pwede pa natin ipagpasalamat maging ang ibubungang positibo ng isang negatibong sirkumstansya. Ang una, ang Diyos ay hindi nagugulat sa ating nararanasan. Totoo yan, ano? Tayo, nagugulat tayo, no? Katulad ngayon, no, sa aking mga radio broadcast, pinag-uusapan ang patungkol sa kabiguan, no? Ang isa sa laging pinapaalala, dito'y nababasa ko sa mga sinusulat ng mga psikolohista at mga eksperto sa mga damdaming pangtao, na oo nga, no, masipag ka, responsable ka. Kaya lang pagdating ng pandemya, lahat ng mga pinagpaguran mo, lahat ng mga bagay na ginawa mo, parang biglang nahinto, kung hindi man nawala. Wag mong iisipin na ikaw ay talunan, at wag mong isipin na ikaw ay walang kwenta. Minsan kasi ganun ang tendency ng tao. Ang tawag doon ay self-blame. Iniisip niya wala na siyang kapakinabangan, o kaya ano ba ginawa akong mali kaya nagkaganito. Hindi mo kasalanan. Itong pangyayari na ito ay pansamantalang pagkakaudlot ng mga bagay-bagay, pero kinakailangan tanggapin mo na yung ginawa mo nung nakaraan mainam naman. Pero yun nga, nagugulat tayo. Ginawa ko yung dapat, pero bakit nagkaganito?
Well, yan ay karanasan ng lahat sa atin. Dadating yan, no? Gumagawa ka ng matinong bagay, gumagawa ka ng marangal na bagay, gagawa ka ng makadiyos na bagay, makukontra ng iba, o kaya ay dadating ang sitwasyon para bang ito pa yung iniisip ng mga tao nagpasama sa iyo. Pero huwag kang bibitaw, no? Yung paggawa ng mabuti, kalooban ng Diyos, yan ay hindi mapapasama kailanman. Ibig sabihin, ano man ang pagtansya ng iba, minsan maging yung pagtingin mo parang naguguluhan ka, no? Pero sa kahuli-hulihan, ang Panginoong Diyos pagtatagumpayin yung iyong pagsunod sa kanyang kalooban. Ang sabi dito, nalalaman niya ang lahat ng pangyayari at handa siyang tulungan ka dahil nandyan na ang Panginoon bago ka pa dumating, no, sa iyong sitwasyon, no? At nalalaman niya ang kakailanganin mo sa iyong pagdadaanan. So ibig sabihin ng assurance, no, yung pagbibigay ng paunawa sa atin ng Biblia na bago tayo dumating dito, ang Panginoon ay may mga plano na para tayo tutulungan. At yung mga kinakailangan natin, gusto niyang ilagak sa ating buhay. Pero yan ay mangyayari kung tayo makikiisa sa plano at programa ng Diyos. Tatandaan natin, yung kaganapan na maganda niyang nilalayon, pwedeng mangyari kung tayo ay patuloy na susunod sa Kanya. Di ba nakalagay nga sa banal na kasulatan, tayo ay kinukumpara sa luwad, no? Clay. At siya ang potter, siya ang gumagawa ng palayok. So para maging maganda ang hulma, maging maganda ang kalalabasan ng luwad, kinakailangan ito ay sumunod sa pagkumpas ng kamay ng gumagawa ng palayok. At sa ating mga buhay, ganun din. May mga pagkakataon, ihuhulma ito, hindi dun sa kagustuhan natin, pero alam ng Diyos ang ginagawa niya. At yun ay kinakailangan para tayo ay talagang mapolish o mapakinis ng Panginoon. Sabi ng Deuteronomio Kabanatang 31, talatang 8. At ang Panginoon ay siyang nagpapauna sa iyo. Siya isa sa iyo at hindi kanya iiwan ni pababayaan. Ikaw ay huwag matatakot ni manglulupaypay. Ang napakagandang pangako ng Panginoon dito. Minsan ang gusto natin, sana tanggalin na lang lahat ng mga pagsubok, tanggalin na lang lahat ng mga pasakit. Walang ganung pangako sa Biblia. Ang sinabi, kahit na may pagsubok, kahit na mayroong mga pasakit, hindi niya tayo iiwanan ni pababayaan man. Naalala ko sa buhay ko bilang isang pastor, no? Nagbibigay payo ka at nananalangin sa mga tao. May isa na lumapit sa akin noon, sabi niya, Pastor, panalangin po ninyo ako. Ano ba gusto mo? Tumibay po sa aking pananampalataya. So sabi ko sa kanya, sige, pag-pray natin. Panginoon, patuloy niyo pong pagtibayin ang kapatid na ito sa mga pagsubok na inyong papahintulutan sa kanyang buhay. Patuloy niyo po siyang bigyan ng kaunawaan kung ano gagawin sa mga kabigatan na kanyang kaharapin. Nung pala sa kalagitnaan pa lang ng panalangin, dumilat na. Nung kami nag-uusap, ang sabi niya sa akin, Pastor, hindi ko gusto yung panalangin mo. Sabi ko, ano bang gusto mong panalangin? Yung aalisin nga lahat ng problema. Yung bang tatanggalin ang lahat ng mga balakid at mga pagpapahirap sa buhay. Sabi ko, well, ang pagsubok, hindi tinatanggal ng Panginoon. Dahil kagaya yan ng isang paligsahan, hindi naman pwedeng i-declare na panalo ang isang tao na walang pinagdaan ng mga pagsubok. Sa ating buhay din, ang pagpapatibay ng spiritual muscles natin, yun ding ating pagiging hubog, no, sa paglalaanan ng Panginoon para tayo gamitin, ihanda niya tayo. At yung karakter natin, no, dapat maging mataas ang antas at ang ugnayan natin sa kanyang pagtitiwala ay titibay din. Dahil hindi mo naman pwedeng ibigay sa iba yung wala ka. Paano mo ikikwento sa ibang mga tao na ako ay naging matagumpay, kaya kayo rin ay maging matagumpay? Ano ipapasa mong prinsipyo kung hindi ka nasubok? Sa pagsubok, nakikita mo talaga yung pagpapatagumpay ng Panginoon sa aktual o totoong buhay, no? At yun ay magiging daan para meron kang testimony o patotoong ibabahagi na magiging daan para rin sa kaunawaan ng iba kung ano gagawin. Yung pangalawang prinsipyo, hindi ka iiwan ng Panginoon sa iyong pinagdadaanan. Tandaan mo yan. Siya ay laging nasa unahan mo. Siya rin ay nasa tabi mo. Maging sa likuran mo ay nariyan siya para magdulot ng proteksyon at pagdamay sa iyo. Actually, yung katagaan na yon ay nanggaling sa sinasabing ang Panginoon ay pastol, no? Sa aklat ng mga awit, nandyan lagi yung sinabi ni David, isang uri ng kanta na kanyang sinabi ang Panginoon ay aking pastol. Pag nasa unahan ang pastol, yan ay kanyang ginagawa para pangunahan yung kawan ng mga tupa.
Ito yung direksyon natin, ako mauna. So, pangalawa, yan din ay pamamaraan para proteksyonan niya ang kanyang kawan. May mga pagkakataon kasi yung kaaway, pwedeng yan ay lobo, yan ay mababangis na hayop ng ilang, ay lulusubin yung kawan. Kung nasaan yung pastol, nandun siya sa unahan ng kawan sa pagitan ng panganib at ng kanyang mga tupa para magsilbing proteksyon. Kaya siya nasa unahan. Pag sinabing ang Panginoon ay katabi natin, no? Yan ay pagpapaunawa rin na ang pastol pala, itinatabi ang mga tupa sa kanya sa panahon sila ay nangangamba. Kasi ang tendency, pwede silang kumalat pag sa sobrang takot at doon mas madali silang atakihin ng mga sisila sa kanila ng mga hayop. Ang buhay din natin ay ganun. No? Minsan pagka nasasaktan, naguguluhan, nahihirapan, lumalayo sa Diyos, lalo tayong nabibitag ng kaaway. So ang Panginoon, ang kanyang presensya, pinaparaan sa atin, ang kanyang pag-aaliw ay ating natutunghayan sa ating buhay. Nilalapit niya kasi ang sarili niya sa atin. Dahil pag malapit tayo sa kanya, doon nagkakaroon tayo ng comfort. No? Nagiging payapa tayo na nandyan siya. No? Ang pangatlo, ang pastol din ay lumalagay sa likuran ng kawan. Yun ay ginagawa para kanyang sa isang banday parang itulak yung kawan sumulong. No? May mga pagkakataon kasi ang tupa ay matatakutin. Malamang may maliit lang na gitla sa pagitan ng dalawang bahagi ng lupa. So iniisip ng mga hayop, baka mahulog kami, hindi namin kayang tumalon. Sa pagtansya ng pastol, kaya na. Minsan may yung daloy ng tubig, mahihiluhin ng mga tupa, so ayaw nilang tumawid. Sa pagtulak ng pastol sa likuran ng kawan, mapipwersa nila nasa unahan, magtatalunan. Pag nakita na ng mga tupa na nasa unahan ay nakatawid, alam nilang kaya pala, susunod-sunod na sila hanggang makatawid na lahat. Ang Panginoon, ganun din. May mga pagkakataon ay ihanda na tayo. Ang ating mga buhay ay gagamitin na. So gagawa siya ng paraan para maitulak ka pasulong. Para sa halip na ikaw ay walang pagkilos, walang nagagawa, ay makadiretso ka at matugunan mo yung kanyang gustong maging papel ng iyong buhay. Na instrumento ka ng Diyos sa buhay din ng iba. No? So yan ay napakahalaga. So mga awit, 139, talatang 3. Iyong sinisiyasat ang aking landas at ang aking higaan, at iyong kilala ang lahat kong mga lakad. So, ang punto dito, bawat detalye ng buhay natin, huwag tayong mag-alala. Alam ng Diyos yan. Yung pinagdadaanan natin, hindi lingid sa Kanya. So, kailangan mag-communicate din tayo sa Kanya. Bahagi yon, no, ng ating proseso ng ugnayan sa Diyos, mananalangin, magbabasa ng Kanyang salita, at patuloy na magtiwala at sumunod sa Kanyang kagustuhan. Yon ang papel natin. Sumunod sa pangunguna ng pastol natin sa panahon din ng krisis, lalong-lalo na. Ang sabi ring pangatlo, kung gagamitin ka ng Panginoon, ipapahintulot Kanyang dumanas ng mga karanasan na hindi lang naman para sa iyo. Ito ay nakalaan na maging kagamit-gamit ka para sa Kanyang layunin. At maranasan mo rin at maintindihan ang mga nagaganap sa buhay ng iba. So, pag hinuhubog tayo ng Diyos, hindi lang yan basta sa iyo, no? Kasi minsan yun lang ang sentro ng ating pananaw. Napakaliit, no? Kaya pagsubok at pinagtitibay ako. Tama yun, no? Kasama yun. Pangunahin. Pero hindi lang dyan natatapos. Ayan ginagawa ng Diyos dahil gagamitin ka nga niya para sa iba. At ano naman ang pwede mong idulot sa iba? Well, makapagbibigay ka rin sa kanila ng mga payo. Kung ikaw mismo ay may pinagdaanan at nakakilos ka at nakasunod ka sa gusto ng Diyos. So nagkakaroon ka ngayon ng karapatan at ng kaunawaan. Ano sasabihin doon sa mga kakaharapin mo? May dumadaan sa pagsubok. Paano sila bibigyan ng comfort or kaaliwan? Anong payo ibibigay mo? Kung dumaan ka rin sa ganung pagsubok, pinagtibay ka rin ng Diyos. Nabigyan ka niya ng, sabi nga natin, kinakailangan mo para mapalakas ka. So yun din, yung napuno ng Panginoon sa iyo, yun naman din ang padadaluin mo galing sa iyong buhay patungo sa iba. Ma-share mo ang iyong patotoo. No? Yun ang kanyang intention dito. Tingnan niyo yung 2 Korinto sa kabanatang 1 sa talatang 4. Ang sabi dito ng Apostol Pablo, inaaliw niya tayo sa ating mga kapighatian upang sa pamamagitan ng kaaliwang tinanggap natin sa Kanya ay makatulong naman tayo sa mga nahahapis. So, yung pagbibigay ng Panginoon ng pagdamay sa atin, pinupunuan tayo niyan. Yung binibigyan tayo ng Panginoon ng kaunawaan, pinupunuan tayo niyan. At pag dumating naman ang panahon gagamitin tayo, yung nilaman nito
at ng ating karanasan, yun naman ang ating ilalabas din. Yun ang ating isi-share sa iba. So, may layunin ng Diyos. No? Bakit tayo pinoproseso? Yung pang-apat, kapag ang Diyos ay parang tahimik, hindi ibig sabihin nito na siya ay walang ginagawa. Totoo, no? Minsan pagka tahimik, iniisip natin, walang pakialam, walang ginagawa. Hindi naman, no? Ang Panginoon ay laging kumikilos at lagi niyang inilalagay sa tamang lulugaran ang ating mga buhay. Yun ang kanyang pag-organize ng ating sitwasyon. Ito marahil ang panahon na ang Diyos daw inihahanda niya ang gagamitin niyang instrumento at pinagtitibay tayo. At sa takdang panahon ay makakatindig tayo para matugunan ang ating dapat gawin. So, preparation, no? Yan ang kanyang ginagawa. So, may mga times na ang Panginoon nandiyan talaga, no? Na naririnig mo, nakikita mo yung kilos ng kanyang kamay. Pero meron din siyang tinatawag na silent operation. Maganda yung sinulat ng isang akda ng isang libro. Sabi niya, merong silent operation ng Diyos. Yun bang kumikilos siya? Pwedeng behind the scenes, no? Nasa tahimik na nasa background lang, pero lahat yan kumikilos siya. Napag-aralan natin noon yung aklat ng Esther. Walang salitang Diyos doon na mababasa, walang pangalan ng Diyos na makikita, pero hindi mo mapagkakaila, gumagalaw ang Diyos. So hindi porket tahimik ang Diyos ay wala siyang ginagawa. Andun siya, no? Patuloy pa rin sa kanyang mga pagkilos para sa kapakanan ng mga nagtatapat at umiibig sa kanya. So, yan ay ating magiging kasiguraduhan. Ang sabi ng Pilipos, Kabanatang 1, talatang 6, napakaganda nito. Natitiyak ko ang mabuting gawang pinasimulan sa inyo ng Diyos ay kanyang lulubusin hanggang sa araw ng pagbabalik ni Jesucristo. So may sinimulan ng Panginoon sa ating buhay at yung pananampalataya natin at yung magandang plano niya, gusto niya matapos, no? Ayaw ng Panginoon ang bitin. At tayo rin naman, ayaw din naman natin ng incomplete o hindi na kumpleto ang magandang itinakdang layunin ng Diyos. Pero tatandaan natin na yung pagkakabuo nito nakasalalay din sa pakikiisa natin sa Panginoong Diyos, no? So nandyan siya, kumikilos at patuloy tayong inihahanda. Ngayon, kung tayo naman ay nagpapahanda, tayo ay patuloy na nagpapasailalim sa tinatawag nating training, yun ay nakakatulong para tayo rin ay maging, sabi nga natin, prepared, no? Mayroon akong binabasang isang online digest patungkol sa ilang mga boksingero, no? Ang sabi nung sumulat sa kanyang analysis ng mga manlalaro ng boxing, sabi niya yung iba dyan magagaling, no? Malalakas sumuntok talaga at talagang may katawan at may kakayahan. Kaya lang sabi niya, bakit yung iniisip mong panalo natatalo? Minsan, ang problema hindi naman yung lakas ng suntok. Hindi siya marunong sumuntok ng tama. Hindi naman yung tibay ng katawan. Ang problema, hindi niya alam kung paano palalakasin pa yung mga bahagi ng katawan niya na doon siya mahina, no? At yung resistensya niya, hindi niya napag-igi. Kulang siya sa preparation. So yung preparation pala is very important para yung manlalaro, lahat ng kanyang potential, mapakinabangan niya at mas lalo siyang magkaroon ng advantage at makapanalo. Sa ating buhay din, ganun, no? Tayo ay kinakailangang tulungan ng Panginoon to be prepared. Pero yung pagpapasakop natin sa kinakailangan disiplina, yung mga elemento na dapat maidagdag sa buhay natin, at yung mga bagay na dapat kaltasin kasi nakakasama sa atin, yun ay dapat natin kilalanin na pagkilos ng Diyos sa paghubog sa inyo at sa akin, no? Gusto niyang maganap ang kanyang magandang plano. At yung panglima na siyang huli, ang sabi dito, sa mga pinakamapanubok na sitwasyon na ipakikilala ng Diyos ng higit kung sino siya at kung ano ang kanyang kakayahan sa ating mga buhay, no? Kasi minsan iniisip natin, paano ba naisulat yung mga magagandang talata sa Biblia? May mga talata na talagang ramdam mo, no? Na talagang napakaganda ng plano ng Diyos. Yung si Jeremiah lang, di ba? Sa 29:11, pagkat nalalaman ko ang plano mo para sa akin. Paano niya nasabi yan? Sa gitna yan ng digmaan. At habang siya dumadaan sa digmaan, yung kanilang bayan ay nakubkub ng kalaban dahil sa kanilang kawalan ng pagsunod sa mga pamamaraan ng Panginoon. Ang kanyang pinanghawakan na sa kanyang yung buong bayan ay tumatalikod sa Diyos, nagpakatapat yung propeta
At nagbigay ng pangako ang Diyos sa mga tapat pang natitira. So ang sabi niya, huwag kayong mag-alala, may plano ko para sa inyo. So yung mga talatang magaganda na yon ay naisulat sa gitna ng mga karanasang mapanghamon. No? So isa ito sa mga naisulat pa ni Jeremias, no, yung propeta. Ang sabi niya, ito'y Panaghoy, kabanatang 3, talatang 20 hanggang 24. Napakaganda ng nasusulat dito. Pero tatandaan ninyo, ang background nito ay nasa matinding kahirapan ng bayan ng Israel dahil sa pagsuway. Pero nga doon sa mga tapat, ito ang sinasabi ng Panginoon. Hindi kayo magugupo. Meron akong gagawin para matupad ang plano ko sa inyo. Ito sabi niya, lagi ko itong naaalala at ako'y labis na napipighati. Gayon may nanunumbalik ang aking pag-asa kapag naaalala kong pag-ibig mo, Yahweh, ay hindi nagmamaliw, kahabagan mo'y walang kapantay. Ito ay laging sariwa bawat umaga, katapatan mo'y napakadakila. Si Yahweh ay akin, sa Kanya ako magtitiwala. Yung mga talatang yan, ang ganda niyan. Actually, binasa mo yung buong chapter 3, talagang magiging personal sa iyan sa panahon ng ganitong mga krisis. Pero nasulat nga yan sa panahon din ng krisis at naging malaliman ang mga salita dito dahil makatotohanan yung karanasan at naging tapat at totoo ang Diyos sa kanyang salita at pangako na kanyang binigyan ng tagumpay, binigyan ng pag-asa at binigyan ng panibagong simulain ang mga nagkaroon ng malaking hamon sa kanilang mga buhay. Sa ating mga kalagayan din, paano ba pagduduktongin yung pasasalamat at yung pagsubok? Hindi porke pagsubok dahil mapanghamon, masakit, at merong mga, kung tawagin natin mga discomfort, no? Yung hindi maayos na pakiramdam sa ating buhay, ay walang ibubungang blessing. So meron tinatawag na blessings in disguise. Yan yung mga biyaya na napalalabas ng Panginoong Diyos sa panahon na tayo ay sinusubok. So kalakip niyan ay yung paghubog sa ating mga buhay. Ang pagsubok ay ginagamit ng Panginoong Diyos para tayo pagtibayin sa ating karakter at sa ating pananampalataya sa Kanya. So mga kapatid, lagi nating tatandaan ang Panginoong Diyos ay nandyan lamang. Tayo ay hindi dapat mag-isip na lumalayo siya. Dahil naghihintay nga siya ng ating patuloy na paglapit habang siya ay patuloy na lumalapit pa at tayo ay patuloy na gustong iparana sa atin yung kanyang pagkalinga. Nawa sa ating mga buhay, lagi nating maisip ang proseso na ito ay ginagamit ng Diyos hindi para itulak ka palayo, kundi para ikaw ay hatakin palapit. Na sinasabi niya, may pangangailangan ka, ako ang magpupuno. May pagsubok ka, nasasaktan ka, ako ang magpapawi ng iyong sakit ng damdamin. Kung ikaw man ay natatakot, ako ang iyong kanlungan. At tatandaan natin, siya rin ang ating pastol. יברכך אדוני וישמרך. יאר אדוני פניו אליך ויחונקה. יישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום. The Lord bless you and keep you. The Lord make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up his countenance upon you and give you peace.